Hello po! Magandang buhay! Ako po si Ate Ann and you're watching JGia TV. Mag-subscribe na kayo! Welcome sa ating online Sunday service. Ikaw ba ay bago lamang sa channel na ito? If yes, welcome sa JGia family na kung saan walang itinataas na reliyon kundi ang pakikipagrelasyon lamang sa ating Panginoon. Alam ko na excited na tayong lahat na magpuri sa Panginoon. Pero bago yan ay meron po muna tayong ilang mga paalala para mas lalo nating ma-enjoy ang ating pong worship experience today. Number 1, join! Masayang-masaya po kami kapag nababasa namin ang inyong mga comments. Pwedeng-pwede po kayong mag-type ng Amen, Hallelujah, or kahit ng inyong mga personal experience sa ating online service. At kahit po kayo ay nasa mga tahanan ninyo, ay pwedeng-pwede po kayong makipalakpak, makisayaw, para mas lalo po nating madala ang presence ng Lord sa ating mga tahanan. 2, gather. Let us celebrate the Lord's Day with our family. I-gather po natin ang ating mga family members at sabay-sabay nating pagsaluhan ang salita ng Diyos. After the service ay pwede po tayong magkaroon ng sharing time sa kung anong na-receive natin mula sa Panginoon. 3, improve. Ihanda na po natin ang ating mga ballpen, notebook at ang ating mga Bible dahil ini-encourage po tayo ng Panginoon na magsulat ng personal revelation na natanggap natin mula sa Kanya. And last, avoid. Iwasan po natin ang paggamit ng cellphone at lalong-lalo na ng social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram habang tayo po ay nasa loob ng presence ng Lord. Ramdam na ramdam ko po na ready na kayo. Tara na! Let us set our hearts to worship the Lord through the leading of our worship team. God bless you! Shalom! At ngayon po ay pag-pray naman po natin ang ating bansang Pilipinas. Lord, Panginoon, salamat po dahil makakapanalangin po muli kami para sa aming bansa. Patuloy po kaming nagpapakumbaba, Panginoon, at humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan at karumihan. Muli mo pong paputiin, dinisin ang bansang ito, Lord God, mula po sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po kahit hindi po namin deserve ang lahat ng nararanasan, Lord God, na pagpapala ng bansang ito. Still, Lord God, Ikaw, Panginoon, binigay mo po sa amin ang lahat, O God. Lahat ng pagpapala, lahat ng proteksyon, lahat ng probisyon, Lord God. Maraming salamat po. Patuloy po namin nilalagay sa kamay mo ang mga issues ng bansang ito, Lord. Hindi po namin ito kayang kontrolin, Panginoon. Pero naniniwala kami ng aming Diyos na sinasamba, kayang gawin ng lahat. Patuloy po namin idinedeklara at pinaglalaban ng bansang ito ay para sa iyo at hindi para sa kalaban, Lord God. No, Diyos, hinihindian po namin, sinasarado po namin ang pintuan ng Pilipinas sa lahat ng mga plano at gawa ng kalaban. Maging, Lord God, sa mga bills na nais ipabatas sa bansang ito po'y hinihindian namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord God. Lord, ang SOGI bill, maging ang abortion, ang same-sex marriage, Lord God, at ang divorce, Panginoon, hinihindian po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At tanging binubuksan lamang po namin ang pintuan ng Pilipinas para sa lahat ng plano mo, Lord God, sa salita mo, sa mga plano mo. Maraming salamat po, Lord God. At Lord, patuloy po namin pinagdarasal, Panginoon, ng aming mga leaders, lalo na po ang aming presidente. I pray, Lord God, na bigyan mo siya ng wisdom sa mga dapat niyang gawin, Lord God. At Lord, I pray na magkaroon pa siya ng pananampalataya sa iyo, personal na relasyon sa iyo, at banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, Lord God. Hindi kami pumapayag, Lord God, na continuous na sumuporta siya, Panginoon, Lord God, sa bills na naisipabatas na labag sa iyong kalooban. Lord, I pray, Lord God, na talagang gagamitin mo ang buhay niya para sa plano mo, Panginoon, at sa magaganda, Lord God, na para sa bansang ito, O Diyos. Hinihindian po namin, Lord God, na suportahan niya po, Panginoon, Lord God, ang mga
bills, Lord God, lalo na po ang SOGI bill, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, nagdedeklara po kami ng strength, Panginoon, talagang manatili po na mag-stand ang mga senador na against sa SOGI bill. Bigyan mo pa po sila ng kalakasan, wisdom, pagpalain mo po sila. At Lord, I pray na sa mga gustong ipasabatas ito, Lord God, katagpuin mo sila, bumaliktad ang kanilang stand, talagang pumanig sila sa katotohanan at sa kabutihan ng salita mo, Panginoon o Diyos. Patuloy din po namin ipinagdarasal, Lord God, ang kaligtasan ng bansang ito, laban po, Lord God, patungkol po sa mga bagyo, Panginoon, Lord God, sakuna, o Diyos, na nangyayari po, Lord God, papasok pa sa aming bansa, Lord God. Lord, sinasaraduhan po namin ang gate ng Pilipinas, Lord God, sa mga bagyong ito. Hindi na po kami pumapayag sa malawakang pagbaha, sa paglindol, Panginoon o Diyos, na nakakaapekto po sa aming bansa, Lord God. Kung hindi mo kalooban, hindi po ito mangyayari sa aming bansa, O God, in the mighty name of Jesus. And I pray, Lord God, na patuloy, O Diyos, na ikaw ang manguna sa bansang ito, Lord God. Plano mo ang mangyari nawa, O God, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. I pray na talagang ang mga Pilipino ay bumalik sa iyo, manampalataya sa iyo, at Lord God, at magtiwala sa iyo higit sa ano pa man at kanino pa man, Panginoon. Idinedeklara namin ang bansang ito ay sa iyo at sa iyo lamang. Sa iyo lang kami nagtitiwala, hindi sa kahit na sinong bansa, Panginoon, Lord God. I declare peace upon the Philippines from Luzon, Visayas hanggang Mindanao, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Let your will be done. Ikaw lamang po ang aming Diyos. Pinupuri ka po namin, Panginoon, Lord God. And Lord, let your will be done. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.
Isaiah 12 para mapalakas tayo ng Panginoon sa ating pagpupuri at pagsamba. Amen? Amen! Sige, sinabi sa Isaiah 12 verse 5, umawit ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Umawit ng buong galang, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Amen! Sinabi dito, purihin natin ang Panginoon at magpasalamat at buong puso na talaga na ibigay natin ang ating lakas sa ating pagpupuri at pagsamba. Sige mga kapatid, tayo magpuri sa Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Hayaan mo pala sa Espiritu ang pamilos sa amin, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, yung mga nagawa namin kasalanan sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga latay dugo. Kami pinatawad mo na sa aming mga kasalanan, Panginoon. At sa umaga nito, Lord,
napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, ay nagagawa po namin magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Sa kahit anumang sitwasyon namin, Panginoon, ay nagpupuri pa rin kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya karapat dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise.
You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Hallelujah! We praise your name, Lord Jesus. Thank you to your presence. Thank you for your mighty presence, Lord. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. You are the great I am, Lord. Hallelujah! Lord, wala na po kami masasabi sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon! Purihin ka! Sanggain ka! Luwalhati ka, Panginoon! Hallelujah! We give you praise! We give you honor, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Merry Christmas! Yes! Happy anniversary! Talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ganda-ganda ng ginawa ng Diyos nung last time, nung last Sunday. Amen? Talagang, alam niyo ba na kakaiba talaga itong pandemic na to, hindi naging hadlang yan. Kahit online, tagos na tagos talaga yung presensya ng Diyos, yung kapal ng presensya ng Diyos, hindi lang sa on-site. Tapos, bawat part ng programa nun, napaka-anointed. Lalo-lalo na yung salita ng Diyos. Talagang, wow talaga po. Sige nga, konting recall and recite. Matulad na sinasabi nila madalas ni Pastora. Ano na nga daw ang priority natin ngayon sa ating road to year 35? Gagawin natin? Deklara nga natin to ng malakas and with conviction. Ano yung priority ng JGA? To follow Christ is our priority. Amen. At hindi lang yan, no, sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi niya, gagawin niyang available lahat ng provision, lahat ng resources na kakailanganin natin para mangyari yung mandato na ibinigay niya sa atin. Kailangan natin ng wisdom, kailangan natin ng favor, kailangan natin ng lakas, kailangan natin ng tapang, lahat-lahat na bibigay dahil back up tayo dyan ng Diyos. Amen? At anong mangyayari? Magiging end result pag tayo ay naging follower ni Jesus? Yan, gagawin tayo mga fishers of men. At yan ay parang magiging resulta na lang. Amen po? Grabe talaga yan. Tapos po, gusto natin talaga na ipoposisyon natin yung ating mga sarili na talagang didesisyonan natin. Na tayo talaga ay magiging, didesisyonan natin, talagang magiging, gagawin talaga natin na sa isip, sa salita at sa gawa, magiging priority talaga natin. Ang kingdom of God, magiging priority natin, maging follower. Pwede siguro na araw-araw, dinideklara natin yan. Kino-confess natin yan. Kasi di ba may power pag nagsasalita, bawat sinasabi ng ating bibig, may kapangyarihan yan. At pag sinasabi natin yan araw-araw, naririnig ng katawan natin, gagkaroon tayo ng consciousness na, teka, di naman priority to Pero kung nga pala maging follower ni Jesus, at hanggang makikita natin, ginagawa na talaga, nagiging part natin, the power of compassion. Araw-araw, bigkasan natin yan. Sa araw na to, prioridad ko ay maging follower ni Jesus. Amen? Hanggang talagang makikita na lang natin sarili natin, ginagawa natin yan. Amen. Pero alam po natin na hindi naman madali yan, no? At talagang alam natin, meron tayong kaaway. At gusto niyan, i-challenge niyan yung ating vision, i-challenge niyan yung ginawa natin desisyon. Matetest yung faith natin. Magdadala yan ng maraming mga distraction, maraming mga panggugulo. Pero kapatid, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Kasi, Emmanuel, God is with us.
Anumang challenges na haharapin natin sa ating year 35 ng ating church, sa year 2022, huwag tayong matakot dahil God is with us. Anuman maging kasakitan na meron tayo, harapin natin, God is with us. Anumang malalaking problema, God is with us. Anumang mga kahirapan, God is with us. Di tayo iiwanan, di tayo pababayaan. At kung ang Diyos, sabi sa Biblia, ay panig sa atin, sino pa ang magiging laban sa atin? No weapon formed against us will prosper. Praise God! Alam nyo, para lalo kami excited, alam nyo ba, sabi ng isang kilalang, nag-release ng prophetic word, isang prophet, sabi niya, simula sa 2021, ito daw, magsisimula yung greatest manifestations of God's glory that ever recorded in church history. Wow! Gusto natin makita yan, gusto natin masabayan yan. At nagbigay din siya ng God's order sa church para mangyari yan. Sabi niya, kailangan awake daw tayo. Kailangan mga gising na tayo sa mahabang pagkatulog. Gising! Pangalawa, kailangan mag-arise tayo. Medyo siyam na buwan na tayo na talaga sa quarantine. Kailangan bumangon na tayo. Baka na-stuck na tayo masyado. Let's all arise. Pangatlo, sabi doon, let's advance. Let's advance the kingdom of God. Isulong natin paghahari ng Diyos. Huwag natin isuling yung ating self-will. Isulong natin yung God's will. Yung kingdom ng Lord. Pang-apat, let's attack. Well, hindi lang tayo nasa opensiba. Hindi lang tayo nasa depensa, laging ilag ng ilag, kundi umaatake tayo sa lahat ng gawa ng kaaway sa maraming tao. At huli, let's accomplish. Tuparin natin yung God's purpose sa buhay natin at sa buhay ng maraming tao na magpapagamit tayo. Amen? 5 A yan. Awake, arise, advance, attack, and accomplish God's order para talagang makita natin greatest manifestation ng God's glory. Amen? Teka ha, parang hiningal ako. Pasensya na ha, medyo humaba ang introduction. Praise God. Sige, sa umagang to, may gustong ulit sabihin sa atin ng Panginoon. Sige, manalangin muna po tayo. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat dahil meron ulit kaming pagkakataon na marinig ang iyong mga salita. Maraming salamat at dalangin namin, Badal the Espiritu, na pangunahan niyo po kami. Dalangin po namin na bigyan niyo kami ng kaunawaan, hindi lang po marinig ng aming tenga, kundi Lord, marinig pati ng aming puso. Hayaan mo maging mataba ang aming mga lupa na pagtamnan ng iyong mga salita at ito po ay magkaroon ng mamunga ng madami, O Diyos. Magsalita po kayo sa aming kalagitnaan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige. Ang title po, o ang mensahe sa umagang ito na binigay sa atin ng Panginoon, Trusting God Fully. Ang keyword ko dyan, hindi lang yung trusting, kundi yung word na fully. Sabihin nga natin, fully. Pagtitiwalang buong-buo, pagtitiwala na lubos, ganap, kumpleto, pagtitiwalang todo. Itong year 2021, maraming shocking events na nangyari sa atin lahat. In our wildest dream, di natin ma-imagine na mangyayari. Di sa hinagap, simula pa lang, January pa lang, tapos yung pandemic, nagkaroon ng mga new normal, at marami talagang kakaiba. Super typhoon, mga bahay na dati hindi naman binabaha, lampas tao, bubong. Ang dami-dami po talaga. At itong year 2021, ano kayo naka-install sa atin? Hindi natin alam, no? Kailangan
dumating tayo sa ganyang pagkakataon, ganyang deklarasyon, that we have trust God fully, kumpleto, buo, todo. Sayin natin yung verse na sumunod. Kinuha ko po yan sa Passion Translation. Sabi diyan, trust in the Lord completely. Diba? Kumpletong pagtitiwala. Katulad ng sinabi ko nga kanina, buo, buhos. Sabi niya, and do not rely on your own opinions. Ang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi siya nagre-rely, hindi siya umaasa sa kanyang sarili lang kaisipan o sa kanyang sariling paniniwala o kanyang sariling akala. Ang taong nagtitiwala sa Diyos, with all his heart, nagre-rely sa Diyos na to guide him. Sabi niya, with all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Sabi diyan na ang taong nagtitiwala, gagabayan, sasamahan. Alam niyo, lalo sa ngayon na parang ang hirap magdesisyon, lalo na yung mga lalaking desisyon na kakailanganin na ginagawa natin. Lilipat ba o hindi? Saan magtatrabaho? Anong course? Si Aida ba? Si Lorna o si Pe? Sasagutin ba? Mag-aasawa ba? Pag nagtitiwala tayo sa Diyos at humingi tayo ng guidance, sabi niya, bibigyan niya, ililid niya tayo sa bawat desisyon na gagawin natin. Parang pong ang hirap po yata magdesisyon na mamamali. Na mamamali ka na, nakapag-asawa ka pala na hindi pala siya, alam mo yung hindi pala siya, nadala ka sa gwapo kasi, maganda kasi. Pagising mo sa umaga, iba na yung itsura. Ano po, wala nang sulian. Ang hirap po, kaya bawat desisyon napakahalaga na talagang makihat na natin, mahahanap talaga natin yan sa Panginoon. Matulungan tayo, maggabayan talaga tayo dyan. At sabi niya sa verse 6, alam niyo paano ma-develop, paano mag-prosper ang ating tiwala sa Diyos? Sabi niya, become intimate with Him. Intimacy. Gusto ng Lord na talagang para mag-develop talaga, lumalim yung ating pagtitiwala, get to know more. Get to know God deeply. Huwag ka lang masiya sa pakonti-konti o parang kundi talagang kilalanin mo siya. Dahil habang mo siyang kinikilala ng malalim, mas lalo mo kayang talagang maipagkatiwala ng buong-buo ang sarili mo. Unless na hindi mo siya makilala, hanggang hindi mo siya nakilala ng malalim, lagi kang agam-agam, lagi kang nagdadalawang isip, parang hirap ka. Sabi diyan, become intimate with Him in whatever you do, and He will lead you wherever you go. Sa Tagalog, tinsayin natin. Sige nga, kayo naman po magbasa. Magtiwala ka. Amen. Kaya naman, magtiwala ka ng buong puso. Bakit ba laging gusto ng Diyos yung buo, kumpleto, buhos, hindi, ayaw ng Lord yung half-hearted. Di ba yung greatest command, nagtanong sa Kanya, ano po ba pinakamahalagang utos? Sabi ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Laging buo. Sabi nga, isang quotation, it's either it's all or nothing. Kaya kung magtitiwala na lang tayo, mananampalataya tayo, gawin natin buo, todo, buhos. Huwag kalahati kasi mahihirapan ka. Hindi ka makakatawid kung laging kulang, kalahati, konti. Alam nyo, meron pong istorya sa Bible, isang grupo ng tao. At itong grupong tao na ito ay karanas sila ng answered prayer, na-deliver sila, binigyan sila ng mga alahas, pilak, sila ay nakaranas ng maraming miracles,
Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses, maraming beses. Ranas sila ng proteksyon, ng provision. Pero alam nyo, akala natin, ganda na yon. Pero sa dulo, pagdating ng mga problema, tasubok ang kanilang mga pananampalataya, dumating ang problema, ibig sabihin, nakaharap sila sa mga problema, bumigay sila. Nalaglag yung kanilang pagtitiwala. Alam niyo po, sa umagang ito, gusto baguhin ng Diyos ang pananaw natin sa word na problema. Kasi nakaranas sila sa iba-ibang mga pagpapala, pero naharap sila sa problema, bigla silang nakalimot. Sa umagang to, gusto ng Diyos, yung mindset natin sa word na problema, maiba. Pag narinig natin, sa totoo lang, pag halimbawa, encounter tayo ng problema, ano yung initial reaction natin? Lungkot, nakasimangot, dismaya. So sabi dun sa 1 Peter 1:6, sabi ni Pedro, alam nyo, dapat na respond natin sa problema. Karoon tayo mga bagong mindset yan, bagong pananaw, perspektibo. Sabi doon ni Pedro, dapat daw tayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. First reaction, magalak ka. Bakit? Sabi doon, kasi, sabi doon sa verse na binasa natin, verse 6, binasa ko, panandalian lang daw iyon. So yung problema mo na meron ka ngayon, hindi yan forever. Sandali lang yan. Lilipas yan. Huwag kang magstay dyan. Sandali lang yan. Good news yan. Tapos sabi pa doon, at dapat daw natin itong maranasan para masubukan kung talagang totoo yang pananampalataya mo, kung totoong nagtitiwala ka nga sa Diyos, para daw itong isang ginto na kailangan dumaan sa apoy para malaman kung legit. Tama ba, Direya? Yung mga para malaman niya kung totoo, kung authentic yung ginto na yan. So, hindi natin talaga maiwasan na may mga pagsubok kasi part ng buhay yan. Ang dapat reaction natin, masaya. Kasi, una, sandali lang yan, tapos kailangan daw daanan natin yan. Kasi eto po, ang talagang nakakatuwa dyan. Sabi niyan, at pag napatunayan na tunay ang pananampalataya natin, tayo ay papupurihan at pararangalan pagdating ni Hesus Kristo. Wow! Amen! Praise the Lord, no? Kaya, ibahin natin, pag may problema, opportunity yan! Opportunity yan. Dahil nakikita mo lalo ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkakataon yan para mapatunayan mo talaga authentic, legit yung pananampalataya natin at yung pagtitiwala natin sa Diyos. Tapos sabi nga, dumating yung mga problema sa kanila, encounter nila, at bumigay sila sa kanilang pagtitiwala. Nalimutan agad nila yung mga nagandang naranasan nila sa Panginoon. Kilala niyo ba kung sino yung grupo ng taong mga sinasabi ko? Kilala niyo, no? Sino sila? Parang naihiya kayo sabihin at di ba kayo sigurado? Yan ay yung mga Israelites. Pinangakuan pa sila na dadaling sila sa isang maganda at mayaman na lupain. Pero hindi nila napanghawakan sila. Kulang sila ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sige, fast forward natin yan. Nagsimula yan, para tagpuan natin yung story na yan sa Exodus. No, doon, ang mga Israelites, talagang oppressed sila. No, talagang sila ay talagang mistreated. Sila ay naggamit ng husto, pinaghirapan, at talagang kung ano-ano mga physically, emotionally, and mentally tortured sila. Grabe yung ginawa sa kanilang paghihirap talaga. Tinambakan sila ng maraming trabaho ng mga taga-Egyptians. Pero alam nyo, sa totoo lang, bakit ganun ang ginawa ng Egypt sa kanila, mga taga-Egypt, ng Pharaoh? Sa totoo lang, kasi takot sila sa mga Israelites. Kasi yung panahon na yon,
dumarami na mga Israelites. Nasasakupan nila ang buong lupa ng Ehipto at alam nila, kita nila yung potensyal na meron ng mga Israelita na pwede silang talunin. Kaya ang taktika nila, ginagawan, binabuhusan nila ng mga iba't ibang mga trabaho, pinapahirapan sila para hindi nila makaroon sila ng kaisipan na pwede silang talunin ang mga taga-Egyptian. Alam nyo, ganun din ang diablo sa atin. May bigyan tayo ng maraming mga alalahanin, may bigyan tayo ng maraming mga iba-ibang mga paghihirap o ano mga ibang bagay. Kasi takot siya sa atin, takot siya sa iyo. Kasi kita niya, alam niya, yung kakayahan, yung kapangyarihan ni Kristo na nasa iyo at nasa akin. At pag yan ginamit natin laban sa Kanya, titiklop siya, lalayas siya, manginginig siya. Takot ang diablo sa atin. At yun nga, talagang, andun sila sa kaisipan na yun ang kanilang kalagayan, ganito lang kami, hirap na hirap kami. Ay, hindi na nila nakita yun. Tayo rin, ganun ba? Parang nasyado tayo na-overwhelmed, nakatuol lang tayo sa sarili natin, hindi natin nakita yung kakayahan, yung kapangyarihan, yung authority na meron tayo. Until one day, sabi doon pakalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto. Pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. So sabi nun, maraming taon namatay na, pero patuloy pa rin yung paghihirap nila. Ang dami pang taon. Sabi doon sa nabasa ko, ni-research ko doon na maaring yun ay 8 o sa 10 dekada yung kanilang naranas na slavery o yung pagiging alipin sa bayan ng Ehipto, sa bansang Ehipto. Bago pa talaga sila humingi ng tulong. Umabot pa ng napakatagal. Hinintay pa nila na talagang kung kailan talaga na kusan, dustang-dusta na sila, hirap na sila. Saka pa lang sila tumawag sa Diyos. Minsan ganon din tayo Hintay pa natin pag talagang anong-ano na, doon tayo sa bottom, sasabi doon sa ilalim ng buhay natin, sa darkest moment talaga, hinintay pa natin talaga na talagang dusang-dusa na tayo bago pa tayo tumawag sa Diyos. Bago pa tayo lumapit sa Diyos. Hanggat kinakaya pa natin, no? Well, pwede naman tayong lumapit, pwede naman tayong humingi ng tulong sa Diyos. Sabi niyan, at doon pa lang sila dumating sa paghingi ng tulong sa Diyos. At umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Praise God. Sa bawat hinaing natin, sa bawat iyak ng puso natin, umaabot sa Diyos yan. Nakakarating sa Diyos yan. Sa verse, next slide. At pagkatapos, sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naawa ako sa kanila, sa kanilang paghihirap. Pero ang Diyos natin, hindi lang siya nakakakita. Hindi lang siya yung Diyos ng kahabagan. Ang sabi niya pa, ako'y bumaba para iligtas sila sa kamay ng Ehipto. Ang Diyos natin nagliligtas, bumaba, katulad ng ginawa niya sa atin, kaya nga tayo nagsa-celebrate ng Christmas. Kasi bumaba ang Diyos, pinadala niya kanyang anak, ang sino man sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigay ang Diyos Ama, si Kristo para sa atin. Diyan, nakita natin, sabi niya, siya'y bumaba. Bumaba ako para iligtas sila. At hindi lang sila niligtas, sila'y pinangakuan pa, na dadalhin sila sa isang mayaman, malawak, at masaganang lupain. Mga kapatid, hindi lang tayo niligtas ng Diyos, bibigyan pa tayo ng isang buhay na ganap, pagpapalain pa tayo ng Diyos. Ganyan yung Diyos na meron tayo, Diyos na nagliligtas, Diyos ng kahabagan, Diyos na nagpapala. Fast forward tayo dyan. Ay, hindi na yan. Okay, yun ang nangyari sa kanila. Naligtas sila ay nakalabas doon. Ginamit ng Diyos si Moises para talagang magabayan sila palabas doon sa Ehipto.
ang Diyos din nagpapadala ng mga Moises sa buhay natin. Na-identify niyo ba sino yung mga Moises nyo na tumutulong sa atin para sa ating spiritual journey? Maaari yan ang ating mga pastor, ang ating mga cell leaders, yung ating mga spiritual covering. Ipagpasalamat talaga natin sila sa ating Diyos. At dumating na nga na sila ay fast forward ulit natin, na sila ay pumasok na. At eto na po, abot kamay na, andun na yung promised land. Sa totoo lang po, dapat may shortcut naman doon, may ruta na mas malapit doon sa promised land mula doon sa Ehipto. Pero sabi doon, hindi pinahintulutan ng Diyos na dumaan sila doon. Kasi, di ba sabi natin, ilang dekada ang mga Israelites na to na naging alipin doon. Ang mindset nila, yung mentalidad nila, meron silang poor mentality. No? Hindi sila trained. Talagang ang tigid nila sa sarili nila at naisip ng Diyos na baka pagpunta nila doon at makakaharap sila ng maraming mga kalaban at ang mga Israelites na to ay biglang matakot at biglang bumalik sa Ehipto. Hindi pa sila handa. Mapapahamak lang sila. At alam ng Diyos, hindi pa sila natitrain. At gusto na ng Diyos na talagang matrain sila, maihanda sila, at talagang ma-develop o talagang maanuhan yung pagtitiwala sa kanila. Pagtitiwala ng mga Israelites sa Diyos. Gusto ng Diyos na talagang ma-develop yun. Alam nyo, nangusap sa akin ng Lord dito minsan parang ang tagal naman ng mga pinagpe-pray natin. Parang yung promised land na meron tayo, sarili-sarili natin promised land, maaari yan, hinihiling mo, humihiling ka ng salvation sa family mo, bahay ba yan, trabaho, love life ba yan, o anumang bagay, parang ang tagal. Pero alam nyo, sabi ng Lord na hinahanda lang talaga tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na i-develop yung ating character, yung ating reliance sa ating Panginoon. Ang timing ng Diyos, laging best. Hindi siya mamamali. Alam niya kung kailan yan dapat ibigay. At eto na nga po, hindi sila nakapasok. After ng maraming miracles, after miracles na nakita nila, tapos eto, nag-report sila, pinadala ni Moises ng 12 spies para tignan yung lupa na sinasabi na pangako ng Diyos sa kanila at nag-report sa kanya yung 10. At ang sabi, ano nakita nila? Ang nakita ng 10, problema. Yung hadlang. Yun ang nakita nila. Andun na sila sa promised land, ang nakita nila, ang focus nila yung problema, yung hadlang. Naging negative. Tayo ba? Ano ba, pag halimbawa, may mga sitwasyon, meron parang naalala, kung meron kayong bang kakilala o tao na nakasama na laging negative, andyan na yung pagpapala, o andyan na yung ginawang maganda ng Diyos, pero ang isip niya, negative pa rin. Yung laging meron siyang hahanapin na negative. Na hindi niya makita na, halimbawa na, ay, ang ganda ng panahon, yes, makulilim, mapresko. Ay, ano naman mamaya din uulan yan. Ay, yung parang laging may negative, meron pagpapalang natanggap. Ay, bakit kulay brown? Sana kulay yellow. Ay, may ayuda. Ay, wala bang bigas lang, wala bang ulam? Wala bang, yung laging negative pa rin. Alam nyo, ang buhay ng isang negatibong tao, malungkot. Lalayuan tayo ng pagpapala pag laging negative tayo. Pero alam nyo, si Caleb at saka si Joshua, kakaiba. Hindi nila nakita maaaring nakita nila, pero mas nag-overwhelm sa kanila yung ganda ng lupa,
Yung gandang, yung masaganang lawak ng lugar, yung ubas na bit-bit ng 2 tao na talagang wow, yun ang nakita nila. At di nila nakita yung malalaki, yung mga higante. O maaring nakita nila, pero alam na alam nila, tiwala sila na kaya nilang talunin dahil kasama nila ang Diyos. Pero yung 10, nakita agad nila problema, nakita nila agad hadlang. Minsan nandun na tayo sa promised land, pero agad-agad, no, yung ating pananaw sa mga buhay natin, sa kalagayan natin, lagi natin nakikita may mga problema. Dapat palitan natin yan. Laging dating tignan lagi yung mas maganda. At sabi ng Diyos, ang dami niya yung ginawang mga milagro, signs and wonders. And yet, pagdating sa ganung mga sitwasyon, sa pagharap sa mga problema, agad nilang nalimutan yung mga dakilang ginawa ng Diyos sa kanila. Nalimutan nila gaano kalaki yung Diyos nila. At di nakapasok, alam naman natin yan. Tanging si Joshua at saka si Caleb lang ang nakapasok. Hindi yung pagtitiwala nila hindi naging ganap, hindi buo, hindi buhos. May kukwento pa ako sa inyong isang tao naman ng baliktad. Tao naman to ay talagang humarap sa matinding problema. Hindi lang problema, talagang grabe ang naging nakaranasan niya. Kakaiba po talaga. Gusto kong pakilala sa inyo pangalan niya si Stafford. Tignan nga yung picture yan. Siya ay si Horatio Spafford. Istorya siya ng isang taong patindi yung kanyang panampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Si Stafford, sabi po dyan, siya isang devout Christian. Isa siyang Presbyterian church leader. Elder siya ng church doon. At siya isang napakayaman na tao, businessman siya, involved siya sa real estate, at the same time, siya ay abogado. Nakapag-establish siya ng maraming mga ari-arian. Meron siyang 4 na anak na babae at 1 anak na lalaki. Sabi niya, ang buhay niya maganda, blessed, and very good. Pero alam niya, sa gitna ng pagpapalang ito, sa gitna ng maraming mga nararanasan niyang talagang goodness ng Lord, year 1870, yung kaisa-isa niyang anak na lalaki namatay. Talagang, siyempre, nakalungkot yung kaisa-isa at namatay. At hindi pa, a year after noon, year 1871, grieving pa sila, nagkaroon naman ng Great Chicago Fire. Great Chicago Fire broke out. Karoon ng malawakang sunog sa New York at napakadaming mga bahay at mga ari-arian ang nawala kasama siya. Sabi yun, it destroyed nearly every real estate investment he owned. Life saving has gone. He lost everything overnight. Sa isang iglap, nag-grieve pa sila sa pagkamatay, tapos nasunugan pa at lahat ng kanilang ari-arian nawala. Magkasunod na taon yon. At dahil nga sa mga naranasan nila, nagdesisyon sila, eventually, medyo nakakapagsimula uli sila. No? Na-restore ng paunti-unti. At naisip ni Stafford na dalhin yung kanyang pamilya, magbakasyon, at the same time, atinan. Kung kilala yun si Dwight Moody, yun ay supporter niya at kaibigan niya, aatin sila ng revival. At last minute, tinawagan si Stafford na may medyo aayusin na business doon at kailangan niya munang atinan. At hinayaan niya muna yung kanyang mag-iina, yung 4 na anak, at ang kanyang asawa na tumuloy doon sa bakasyon at saka aatinan ng revival. At alam nyo, ilang araw lang, sumakay sila, yung barkong sinakyan ng kanyang mag-iina ay lumubog. Yung 4 na anak niya namatay. At tanging asawa niya lang ang nabuhay.
At nung na-rescue yung asawa niya, nag-send ng telegram sa kanya, ang sinabi sa kanya, ano ba yun, siya lang yung na-save. Siya lang mag-isa. At dali-dali, si Stafford, sumakay ng barko para i-meet yung asawa niya. At sabi nung kapatid sa kanya, yung habang nandoon na sila sa gitna ng dagat, at tinuro sa kanya kung saan, yung spot na kung saan namatay, nalunod yung kanyang mga anak. Ang ginawa niya, pumunta siya, kumuha siya ng lapis, sumulat siya ng kanta. Siya yung nagpasikat ng isang hymnal na song na matagal na at sikat na sikat. All is well with my soul. Ewan ko po kung alam niyo yung song na yon. It is well pala. It is well with my soul. Isang deklarasyon buhat sa isang tao na sunod-sunod na mga matitinding trahedya ang nangyari sa kanya. Pero sabi niya pa rin, it is well with my soul. Alam niyo, yung alala ko, nung kinuha na ng Lord si Ann, yung asawa ko, 7 years ago, 7 months ago, tagal naman nung months, years lang, itong May lang, May 2. Ang sabi ko doon, ang araw na yon, sabi ko, Lord, hindi ko po naiintindihan, pero nagtitiwala ako. Nahirapan po ako kasi biglaan, tapos naka-quarantine kami, yun na siya nakita, at nang umuwi, abo na lang siya. Tapos nagpahirap pa sa akin, dahil naka-quarantine nga kami, hindi ko man lang siya maanuhan sa ospital, nakalakang kami doon sa kwarto ng isa kong anak, at di man lang kami makapag-comfort, makapagyakapan. Pero sabi ko, nung araw na yon, may nagtatanong, kumusta ka na? Sabi ko, hindi ko pa naintindihan, pero titiwala ako sa Diyos. Si Stafford, taong to, grabe, sunod-sunod. Tapos sabi niya, nagtitiwala siya sa Diyos. Still, it is well. Masasabi kaya natin yan, na sa mga sitwasyon ng buhay natin, payapa pa rin ang puso ko. Kalma pa rin ako, kahit na kakagulo na sa paligid ko. Kahit na ano pang mangyari sa darating na taon, kahit na ano pa yung dumating, payapa pa rin ako. Alam nyo, ang nangyari sa kanya, after ng mga ibang mga susunod na taon, sabi niya, with God's help, Horacio and Anna, yung asawa niya, at yung picture ng kanyang mga anak, sige nga po, at Sharon, yan. Siya yan, tapos yung asawa niya si Anna, tapos yung kanyang 3 anak na babae, 3, o nga, no? 3, wala, at yung kanyang anak na lalaki na namatay. Na-restore ulit sila, no? Sabi doon, with God's help, they pick up their broken lives. At nakapag-pioneer si Spafford ng isang children's center na kung saan nangangalaga sila ng 30,000 na mga bata bawat taon. And eventually, nagkaroon uli sila ng anak. 2 babae, at karoon ng isang lalaki. Pero yung anak na lalaki rin, after 4 years old, namatay din. Alam niyo yung mga anak niya na namatay? Kasi 3 lang yung ang anak na babae, pero 4 yan eh. Isang mga bata pa, 2, 4, 6, saka 9. Grabe po. Pero hinanda siya doon ng Panginoon. Sa umagang to, no, gusto ng Diyos, mailagay talaga yung ating buo, tiwala, pananalig, matibay, na kahit na anong mangyari, tulad ni Spafford,
sasabi natin, it is well with my soul. Pwede ba panoorin natin sandali yung song? Siguro familiar kayo dyan. Alam niyo, sikat na sikat to hymnal song na ito na ginawa niya at maraming napagpala, nagbigay ng pag-asa, nagbigay talaga yung katatagan na kahit ano palang pwedeng mangyari, pwede mo pa rin palang madeklara, sabi sa sarili mo, Lord, okay lang, sige po, panatag ang aking puso't kaluluwa dahil alam ko, may Diyos ako. Sabi nga doon na song na inawit natin kanina, He is mighty to save. Ano ba yung isang lyrics doon? Yung may mountains, sabi doon. He can move mountains. Ano bang our God is mighty to save. Ano bang mga bundok ng problema, kaya niya yung talagang buhatin, kaya niyang paalisin, at talagang dumaloy talaga pagpapala at kapangyarihan ng Diyos. Anyway, mga kapatid, isa lang po. Simple lang ang gustong gawin ng Panginoon ng Diyos. Gayon, umaga. Simple lang ang gusto niyang maitanim sa ating mga puso. Buong tiwala sa Diyos. Kahit na anumang mangyari, anumang magiging haharapin natin sa isang taon, anuman yung kalagayan na meron tayo ngayon, karoon ka ng buong tiwala, buong pananalig, todo, kompleto, huwag kalahati. Hindi niya dadalhin niya sa mga promise land natin. Kukulangin tayo, bibigay tayo, maniwala kayo. Maging positibo tayo. Palitan natin yung ating pananaw sa problema, tignan natin laging opportunity. At laging mayroong pagdating ni Kristo, pararangalan tayo, papupurihan tayo dahil ang ating pananampalataya has been tried, authentic, legit. Amen. Gusto natin yan. Sige, tayo. Magkaroon tayo ng deklarasyon ng ating pagtitiwala. Ano yung deklarasyon mo sa araw na to? Hanggang saan yung pagtitiwala mo sa Diyos? Sabi natin, para ma-develop yung trust na yan, kailangan kilalanin mo kung sino yung Diyos mo. Kilalanin mo kung ano yung magagawa niya. Kailangan maging intimate ka sa Kanya. Kailangan talagang malaman mo yung kalooban niya, yung salita niya. Paano tayo magiging intimate? Sa pamagitan ng ating mga quiet time, maglagay tayo ng oras. Pagbasa tayo para malaman natin yung gusto ng Diyos para sa atin. May pinanghahawakan tayo. Merong angkla yung buhay natin, yung ating dependence, ang salita ng Diyos. Gusto ng Diyos ibigay yung promise lang. Ayaw rin naman niya i-delay yan. Kaya lang tayo mismo ang nagpapadelay. Ayaw agad natin talagang mag-respond. Ayaw agad natin talagang mag-abide. Ayaw natin mag-yield. Pero ngayong umaga, as we decide, and as we aspire, talagang maging basigasig talaga tayo na gawin at gustuhin yung kalooban ng Diyos. At tutulungan tayo ng Diyos yan. Isasapply niya lahat ng kakailanganin natin para matugunan at talagang magawa yung mandato at mangyari yung kalooban ng Diyos na gusto niya para sa atin. It is well with my soul. Kahit pa may pag-asa tayo sa Diyos. Emmanuel, God is with us. God is with us. Hallelujah, O Lord. Oh God, you are mighty God. You are awesome God. You are our sovereign God. Oh Lord, sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Sa iyo ang lahat, Panginoon. Kailangan namin hiningin ang anuman lahat ng bagay na kakailanganin namin. Tatagpuan lang namin yan sa iyo, O Diyos. Sa umagang ito, papakumbaba po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga panahon, Lord. Kinulang ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala. Sa oras na ito, Panginoon, buong puso po namin, Panginoon. O God, na sinasabi, sa iyo kami titingin, sa iyo kami magtitiwala, sa iyo kami, Panginoon, mananalig ng buong puso, O Diyos. Panginoon, hallelujah.
Karayaba, sikarayaba, ba, 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 ba. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever I've done, thou hast taught me to say. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ, yes, He has regarded my helpless estate, and has shed
Dahil ikaw ang gumawa niyan sa amin, Panginoon. At ngayon, mga kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Ikaw na hindi pa talaga nakakaranas ng isang maganap na buhay kasama si Kristo. Kung sa araw na to nagdidesisyon ka na kilalanin ng Diyos, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, hingi mo ng tawad, ang iyong mga kasalanan, at ang Diyos ay laging tapat na siyang magpapatawad, lilinisan ka sa lahat ng iyong karumihan at kasalanan. Pasukin mo lang siya, imbitahan natin siya sa puso natin. As I lead you sa pangunguna, sa panalangin, na ariin mo na ito yung prayer ng puso mo, na gusto mong kilalanin ng Diyos, na gusto mo talaga maranasan ng isang buhay na talagang may ganap na pagtitiwala. At habang kinikilala mo ang Diyos, darating ka sa isang kalagayan na maibibigay mo ng buo ang iyong sarili at may pagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat-lahat na iyan. Kapatid, ikaw yan, sundin mo ang panalangin na ito. Amang Diyos, confess mo yan. Sa oras na to, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Inaamin ko po, ako'y nagkasala at di ko kayang iligtas ang aking sarili. Sa oras pong ito, nagdidesisyon ako, nagdideklara ako na ikaw, Jesus, inimbitahan ko sa aking puso, sa aking buhay. Pumasok ka, manguna ka, i-lead niyo po ako sa buhay na walang hanggan. Maghari ka sa aking buhay. Pangunahan niyo po ako. Salamat po sa kaligtasan. Naniniwala ako na ikaw ang totoong Diyos, nagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, nilista mo ang aking buhay sa aklat na buhay, ang aking pangalan sa aklat na buhay. Ikaw na ang manguna sa akin. Hayaan mo na ako naman ang manalangin para sa iyo, kapatid. Salamat po, hindi aksidente ng kapatid na ito ay dinako mo sa lugar na ito. Narinig ang iyong salita, narinig ang imbitasyon mo, at gusto mo, Panginoon, na talagang kilalanin siya, makilala ka, at gusto mong gumawa sa buhay niya. Maranasan ka niya. Makita niya, Panginoon, kapangyarihan, Panginoon, na taglay na meron ka, at talagang gumawa ka sa buhay niya, Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain yung kapatid na to, at talagang makaroon siya ng isang buhay na karanasan kasama ka. Salamat po. Aming Diyos, as we prepare ourselves today, this morning, sa pagtitake ng aming communion, inaalala namin yung napakadakilang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Sige po, habang ang mga usher ay inihahanda, pwede po tayong umupo, i-meditate natin ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Habang tayo ay nagko-commune, nire-reflect, let's just focus doon sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, kung paano tayo nilinis, paano tayo niligtas, kung paano siya naging Panginoon ng ating buhay. Nagliligtas, nagde-deliver. Aming Diyos, lapat pong salamat, Panginoon, sa katawan ni Kristo. Nagtamo ng hirap, binugbog, tumanggap ng latay, upang sa pamagitan ng mga latay na yan, kami ay gumaling sa lahat ng aming mga sakit. Sakit spiritual,
sakit pisikal, sakit emosyonal. Salamat po. Sabi na yung salita, by your stripes, we are healed, O God. Sa aming pag-take yung katawan na ito na ng emblems na to na nasisikipay, simbolo na yung katawan. Diyos, papasalamat kami. So po, kailan natin na sabay-sabay. Maging, O Diyos, sa inumin na to, nagsisimbolo ng iyong dugo, na natikis, upang kami ay mapatawad, malinis sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagdaloy ng iyong dugo, dumaloy ang buhay sa amin, O Diyos. Kami ay nalinis, kami naligtas. Sige po, naging po natin sabay-sabay. Hallelujah! Salamat po aming Diyos. Tinatanggap po namin, Lord, ang kagalingan. Tinatanggap po namin, Lord, ang mayasaganang biyaya mo. Tinatanggap po namin, O Diyos, O God, ang lahat ng kagandahang loob na meron ka sa amin, O Lord. Tinatanggap namin ang lahat ng provisyon, ang lahat ng pabor, O God. Salamat po, ikaw ang kumukumpleto sa amin. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa buhay na ganap. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat pamilya, Panginoon, O Diyos. Maghari ka sa aming mga buhay. Maluklok ka sa aming mga puso. Maghari ka ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name, we pray all these things. Amen. Amen. Magandang araw po. Hayaan niyo pong simulan ko ang maikling mensahe na to patungkol sa pagbibigay sa isang tanong. Bakit ka nagbibigay? Nagbibigay ka ba kasi you want to please other people? Nagbibigay ka ba kasi alam mo na ibe-bless ka ng Lord pag nagbigay ka? O nagbibigay ka kasi mahal mo si Lord? Nagbibigay ka kasi it is your way of worshiping Him through giving. Nagbibigay ka kasi that is your faith. Yan ang pananampalataya mo. I want to share to you po this experience that I had. Napatanong po ako sa Lord isang beses kung healthy pa po ba yung pagbibigay ko. Parang ano po pakinggan, no? Kasi po, I experienced na parang sa sobrang, or I realized na parang sa pagbibigay ko sa ibang tao, nauubusan ako or walang natitira sa akin. Parang all out ko atang magbigay na nalileft ko na yung sarili ko. Pero this word that I am about to share to you po, give me comfort. Sabi po sa Philemon 1, verse 6, and I am praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ. Sa Filipino po ang sabi, idinadalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo na bunga ng iyong pananampalataya ay magpatuloy habang lumalago ang iyong pag-unawa sa lahat ng mabubuting gawa o bagay na ibinigay sa atin dahil tayo'y na kay Kristo. Na ang pinakatumatak po sa akin dito ay yung bunga ng iyong pananampalataya. Tinuro po sa akin ng Lord, pinaalala sa akin ng Lord na ang pagbibigay ay bunga ng pananampalataya. So, ibig sabihin, kung nananampalataya ka kay Lord, natural na lang ang pagbibigay para sa'yo. Kung mahal mo si Lord, natural na lang na lumalabas sa'yo yung pagbibigay. Kaya huwag ka nang magtataka kung bakit all out kang magbigay o kung bakit all out mong i-bless ang ibang tao, kung bakit all out kang mag-bless sa tahanan ng Diyos. That is the fruit of your faith. At lagi po nating tandaan, it is about our heart. Hindi yan sa laki ng tithes mo, hindi yan sa laki ng offering mo, hindi yan sa laki ng pagbe-bless mo sa ibang tao. It is the attitude of the heart. Diyan po laging nakatingin ng Panginoon.
At sa tuwing binibless po natin ng ibang tao, sa tuwing nagbibigay ka sa Panginoon, napiplease ang Panginoon. Natutuwa ang Lord. At lagi po nating tatandaan yung pangako niya na pag nagbigay tayo sa Kanya with a cheerful heart, ibibigay niya po sa atin yan, ibabalik niya po sa atin yan. But we are not after the blessing. We are after the one who blesses us. Kaya naniniwala po ako na sa lahat ng mga nagbibigay at patuloy na nagbibigay at binibless ng ibang tao, lalo na ang tahanan ng Diyos, may nakalaan pong para sa inyo. Malaki, siksik, liglig at umaapaw. Kaya wag po tayong mapapagod sa pagbibigay sa Panginoon at lalo na sa pagbe-bless ng ating mga kapatiran. Sige po, ipag-pray po natin ang ating mga ikapo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makakapagbigay sa iyo, Panginoon. Muli naming mabe-bless ang tahanan mo. Muli naming, Lord, mabe-bless ang ibang tao, Panginoon, O God. Lord, this is not because we have a lot of money. Hindi po dahil sa sarili namin itong kakayahan, kundi dahil sa biyaya mo kaya kami makakapagbigay. Lord, itong mga binibigay namin sa iyo, Lord, ito po ay bunga na lang, Panginoon, ng aming pananampalataya. Lord, ito ay bunga ng mga ibinigay mo sa amin. Lord, ikaw ang unang nagbigay, kaya karapat-dapat ka ng mga ibinibigay namin sa iyo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po na ang bawat kamay na bukas ngayon na magbibigay sa iyo, Lord, hayaan mo po na sila ay sumalo ng siksik, liglig at umaapaw na mga pagpapala mula sa langit, O God. Salamat po, Father God, for this opportunity, Panginoon. Lord, binibless ko po ang bawat isa, Panginoon, na may kakayahang magbigay ngayon. Lord, ganun din po sa mga tao, O God, sa aming mga kapatid na wala pang kakayahan. Lord, ikaw ang magbibigay sa kanila ng ibibigay sa iyo, Panginoon, O God. Salamat po, Father God. You are worthy of it all, Panginoon, O Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. God bless you, Ate Malu. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Malu. Amen. Praise God. Amen. Sino po dito ang napagpala ng Panginoon? Sino po dito ang magtitiwala ng todo? Amen. Napakahalaga po. Alam ko po, lahat tayo ay may mga pinagdadaanan. Tama po ba yan? Huwag mo sabihing wala ikaw o yung katabi mo. Hindi po. This is it. Sabi nga, inaano na po yung ating pananampalataya. Sinusubukan. Okay? Kasi katulad yan ng ginto. Amen? Mahalaga yung pananampalataya mo. Amen. Naniniwala po ako talaga na kinomfort tayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Talaga pong tayo ay napakapalad. Meron tayong Diyos na nakakaunawa ng ating mga pinagdadaanan. Amen. Lalabas tayo talaga dito na naialis na natin ang mga burdens natin. Amen ba? Amen. At lalabas tayo na magbabalita sa labas sa mga kapamilya natin. Hallelujah. Praise God. It is well with my soul. Sabihin mo nga yan, it is well with my soul. Sa Tagalog, okay lang ako. Okay lang ako kahit itong problema ko. Kasi kasama ko ang Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, taas na natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ito na po yung benediction. Hallelujah, O God. Panginoon, Lord, hayaan nyo ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang biyaya, ang pabor na galing sa aming Panginoong Jesus at ang pakikisama ng banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy pong maranasan ng bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, O God. Lord, hayaan nyo
Mag-overflow kami, Panginoon, O God, sa iyong blessing, sa iyong biyaya, sa iyong pabor, Panginoon. Mag-overflow, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, spirit, soul, and body, O God. Hallelujah! Mag-overflow kami, Panginoon, sa pagsasabi, it is well with my soul, O God, because you are our good God, because we trust in you fully, O God. Maraming salamat, Panginoon. Kayo ang magpapala kay Ate Malu, Amen. Panginoon, O Diyos, na siya, Panginoon, na nagdala, Panginoon. Lord, ng mensaheng ito na kailangan naming matutunan, Panginoon. Hallelujah, O God. Yes, O Lord. At Lord, maraming pong salamat. Ipinagpapasalamat ko na. Alam ko po, may mga na-comfort ngayon, Panginoon. Mayroon pong naluwagan ng kalooban, Panginoon. Hallelujah, O Lord Jesus. Mayroong mga nasolve na problema ngayon, Panginoon. Hallelujah. Dahil nandito ka, Panginoon. Hindi mo pabibiguin, Panginoon. Ang lahat ng pumunta dito, Panginoon. Lahat kami ay pinagpala mo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Nawalhatiin ka. We exalt you, O God. We magnify you, O Lord. Purihin ka sa lahat ng ito. Lord, talagang hayaan mo, Panginoon, Lord, ang lahat ng narito ay sumigaw ng hallelujah! Amen! Praise the Lord!